ka, aming dakilang Ama. Sa iyo ang lahat ng papulit pagsamba. Luwalhatiin ang dakilang pangalan mo, Diyos. Tayo po'y pasunod manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, narito kami sa iyong harapan muli. Hinihingi ang iyong bendisyon, Panginoon, na kami ay iyong samahan sa araw na ito, sa oras na ito, Lord, upang minsan pa ay gumilig ng iyong salita. At nawa, Panginoon, ang iyong ginamit na tao sa harapan ngayon, Panginoon, ay iyong takpan ng iyong banal na dugo, ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Hindi po ako ang makita, pagkamat ako po ay iyong gamitin, Panginoon, upang mabigyang buhay ang iyong salita at mahibo ang puso ng bawat isa. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa tema aming tutunghayan sa araw na ito. Ama, dalangin ko po na ikaw ay sumaamin sa oras na ito. Iniimbitahan ka namin sa aming kalagitnaan. At nawa, Panginoon, mapuspos namin ang iyong ngalan sa pamamagitan po ng iyong mga salita na aming pakikinggan sa oras na ito. Lord, bigyan mo po kami ng wisdom. Bigyan mo po kami ng pag-unawa sa pakikinig ng iyong mabuting balita. Lord, ang lahat po ng ito ay ang itinataas, ipinagmamapuri, at itinatanghal sa iyong trono sa pamamagitan po ng aming nag-iisang Kristo Jesus. Amen. Praise God. Maaari na po tayong maupo. At auntie greetings po. Happy Mother's Day sa ating lahat ng narito. Ganun din po sa lahat na nakatunghay ngayon sa FB Live. Bago po tayo magsimula, dahil ang aking pong nais na tayo sa araw na ito, na hiningi ko sa Panginoon ay isang kwento. Pero bago po tayo tumako sa kwento, nais ko pong basahin sa inyo ang ayon sa Proverbs chapter 1 verse 8 to 9. Sabi niya rito, "My child, listen when your fathers correct you. Don't neglect your mother's instruction. What you learn from them will crown you with grace and be a chain of honor around your neck." Praise God. Puri na Panginoon sa mensahe na ito na mula sa kawikaan. At nais ko pong baunin natin ito sa ating pag-uwi. Tungkol po rito, sa verse na to, ilalapat ko po sa isang ito na aking nabasa, bagamat ito po ay katang isip lamang. At ang pamagat po nito ay A Mother's Love. Papangalanan ko po ito, ang ating pangunahing bida ng Wilson. Si Wilson po ay nakatira sa isang kagubatan sa liblib na lugar kasama ang kanyang ina. Wala po silang ibang kamag-anak kundi silang dalawa lang nakatira sa kagubatan na ito. At si Wilson po ay namumuhi, kinapuputan niya po ang lugar na kung saan siya lumaki. At higit doon, kinamumuhian niya ang kanyang ina. Dahil ang kanyang po ina ay napakapangit. Ang kanyang ina ay sunod na sunod ang kanyang mukha. Kaya ang tawag po ng mga tao sa kanya sa tuwing siya ay makikita ay babaeng halimaw o taong halimaw. Si Wilson po ay galit sa nanay niya dahil sa itsura nito. Nahihiya siya sa mga tao. At kung kaya doon sila nakatira sa liblib na lugar dahil nagtatago nga po sila. Siya po ay mukhang halimaw. Si Wilson po ay nag-aaral. Nung siya po ay bata pa, ay hatid sundo siya ng kanyang anak sa eskwelahan. Ay, ng kanyang ina sa kanyang eskwelahan. Hanggang gate. Ngunit, dahil sa gatong itsura ng kanyang ina, yung kanyang mga kamag-aral ay mga bully. So, tuwing makikita nila ang kanyang ina, tinutokso siya, "Anak, anang halimaw." Nagsisigawan sila, "Uy, anak kang halimaw! Anak kang halimaw!" Tapos, tutoksohin nila yung nanay. "Halimaw! Halimaw!" Sa hiya ni Wilson, sinabi niya sa nanay niya, huwag na siya ihatid, huwag na siya isundo. So, dumating ang pagkakataon hanggang sa nakatapos sa elementarya, nasa mataas na paaralan na siya, at walang pagbabago.
Isang araw, bumos po ang malakas na ulan. Napakalakas na ulan. Nasa eskwelahan si Wilson. Siyempre, tayo mga nanay, manamaw natin yung ating anak eh. Ayaw nga natin bulubugin sa putik. Mabasa pa kaya ng ulan. So itong inang halimaw, tinatawag nila ay pumunta sa gate na eskwelahan, dala-dala ang payong para sa kanyang anak. Natanong niya yung anak niya sa gate. Sabi niya, Wilson, anak! Wilson! Si Wilson kasalukuyan, katabi niya yung mga kamag-aral niya. Napatingin siya ngayon sa gate at yung mga kaklase niya, high school na siya ha, nagtawa ng lahat ng mga sa paligid niya. Ayan na yung babaeng halimaw. Tapos inadyawan na uli si Wilson. Anak ng halimaw, anak ng halimaw. Nagpupuyos sa galit si Wilson. Galit na galit siya sa nanay niya. Hindi niya pinasinanay niya, lumabas siya ng paaralan, nagtatakbo. Wala siyang pakialam kung mabasa siya na ulan. Wala siyang pakialam sa nanay niya. Tumakbo siya umuwi ng bahay. Sa bahay, naghihintay si Wilson sa nanay niya. Dahil si sermonan niya. Pagdating ng nanay niya, bakit ka ganyan? Sabi niya sa nanay niya, kapal-kapal ang mukha mo. Nagpapakita ka pa sa eskwelahan. Ang pangit-pangit mo. Diba sabi ko sa'yo, huwag ka na pupunta sa eskwelahan. Nakakahiya ka, ang pangit mo. Yung mga salitang masasakit, sinabi niya sa nanay niya. Tapos sabi niya, bakit kasi hindi ka pa mamatay? Sinabi po ni Lucia sa nanay niya. Ngunit tayong mga ina ay may puso pong mapagtiis, maunawain. Ang kanyang iniuminak lamang yung tahimik sa isang sulok. Noong gabing yun, nakakahiga na si Wilson sa kanyang kwarto, inumuni niya yung pangyayari ng araw na yun. Nakikinig-inita niya sa kanyang balintataw, yung tawa na, yung parang nakakalukong pagbubuti sa kanya ng mga kamag-aral, at yung mga tingin sa kanya, at yung mga halakhak, at gigil na gigil siya sa kanila. At sa kabila ng kanyang balintataw, makikita rin niya yung kanyang ina, sa sulok ng kanyang balintataw, na habang pinagsasalta niya ng masasakit na salta, umiiyak, lumuluha. Nasasaktan siya, naalala niya yung ginawa niya sa nanay niya. Pero mas nalay sa kanya yung hiya. Kaya sabi niya, hindi pwede to. Magtatapos ako ng pag-aaral at iiwan ko ang lugar na ito. Itatapon ko ang bangungot na ito. Sa makatwid, makapagtapos si Wilson sa mataas sa paaralan at siya ay nag-alas na balutan. Sabi niya, makakaalis na rin ako sa pangit na lugar na ito. Iiwan ko na ang impact at halimaw ng buhay ko at ang impyernong pagubatan nito. Umalis si Wilson, naghanap siya ng trabaho. Kagagraduate lang niya na high school. So, naghanap siya ng trabaho. Natanggap siya. So, nag-aral siya, nagtrabaho siya sa araw at nag-aral siya sa gabi. Nagsumikap siya. Talagang yung layunin niya, may bangon niya yung hiya niya sa tao. Gusto niyang magkaroon ng magandang pangalan, magandang profesyon, magandang buhay. Natupad niya yun. Nakapagtapos siya, naging isa siyang ganap na arkitekto. Pagkatapos, siyempre may arkitekto na siya, kumikita na siya, nagkaroon siya ng maraming pera. Nakabili siya ng magarang bahay sa isang sikat na subdivision. Siyempre, architect ka na eh. Nakabili siya ng magarang sasakyan, mamahaling sasakyan. At siyempre, napitin na rin ng chicks dahil napakagwapo naman ni Wilson. Kumpira sa sinasabing impacta o halimaw na ina. Magandang lalaki si Wilson ayon sa description ng kwento. Nakapag-asawa siya at nagkaroon ng isang anak. Happily married. One time, galing sila sa simbahan, nagsimba sila ng pamilya niya, habang nakikipagkwento, pagkatapos ng misa, nasa labas na simbahan, nakikipagkwentuhan siya sa isang kaibigan o kakilala na hindi niya kakilala nung panahon na yun na sa lumang buhay niya. Ito ay kaibigan niya sa bagong buhay niya. Meron siyang narinig. O, naulinigan niya yung kanyang anak na sumisigaw sa di kalayuan. Kasi tapos sila magsimpe. Papa, may halimaw! Papa! Papa, halimaw! Biglang kinabahan si Wilson, napalingon siya sa dako ng kanyang anak. Nakita niya at namukhaan niya kung sino tinatawag na halimaw ng bata. Ginawa ni Wilson, patakbo siya lumapit sa anak, hinablot, inilayo. At hinarap ang babae na halimaw. Anong ginagawa mo rito?
Pwede ba umalis ka na? Huwag ka na magbabalik kahit kailan at huwag ka na magpapakita? Hindi mo ba alam sa ginagawa mo, tinatakot mo yung bata? Sabi ni Wilson doon sa kanyang ina. Ngunit ang salita ng ina ay, pasensya na amang. Hinahanap ko kasi yung nawawala kong anak. Matagal na siya umalis, iniwan niya ako. Nagpapakasakali akong makita siya rito. Akala ni Wilson sa ganun sa tanong niyang ina, hindi siya nakilala. Sabi niya, salamat na lang, hindi niya ako nakilala. Sabi ni Wilson, iniwan ka na pala eh. Huwag mo nang hanapin. Asa ka pa? Huwag ka nang umasa na babalik ang anak mo. Kaya ka iniwan kasi ang pangit mo. Sabi ni Wilson. At huwag mo nang uulitin. Nalapitan ng anak ko. Kung hindi, magkakasamaan tayo ng loob, sabi niya. Layuan mo ang anak ko. Huwag ka na magpapakita kahit kailan. Sabi uli ng inang halimaw, pasensya na uli naman. Takbo tayo sa mahabang panahon. Mahabang taon ang lumipas. Dahil sa sikat na arkitekto, si Wilson, naalok siyang magkaroon ng proyekto malapit sa paaralan na kanyang pinagtapusan. Kilala na siya, Architect Wilson Mendoza. Apelido ko na naman po. So, nagdalawang isip siya. Ayaw niya sanang tanggapin. Unang dahilan niya ayoko nang bumalik sa lugar na kung saan ako namumuhi at nabubuhay ang bangungot ko. Pangalawa, ayoko na sanang makita yung mga luma akong kakilala. Ngunit sa isang sulok naman ng isipan niya, sabi niya, gusto kong bumalik doon. Gusto kong tanggapin yung proyekto. Kasi gusto kong makita ng mga tao na nakakakilala sa akin. Na ako na ito, si Architect Wilson, ang taong binuhuli nila. Mayaman na ako, mapera ako, may pangalan ako, may profession ako. Hindi na ako yung binubuli nila ng araw. To make the story short, tinanggap niya ang proyekto. So lumakad ang panahon, matatapos na yung proyekto kanyang tinanggap doon sa malapit sa kanilang eskwelahan na pinagtapusan niya. Nakatayo siya sa harap ng site na kanyang proyekto at katabi niya ang nagtataasang patong-patong na hollow blocks. Napakarami nila. Ngayon, etong truck, siguro hindi niya napansin, nabangga niya yung isang damakmak na patong-patong na hollow blocks na sa tabi ay nakatayo si Architect Wilson. Bumagsak. Putol tayo. Nagising si Wilson. Isang maaliwanas na kwarto ang kanyang nakita at pilat ang kanyang mga mata. At sa tuwa, lumapit yung kanyang asawa, sabi niya, salamat Han, gising ka na. 3 araw kang walang malay. Si Wilson walang maalala ng mga oras na yun kasi hindi niya alam kung ano nangyari. Sabi niya, bakit? Asan ako? Ano ba nangyari? Sabi niya, di mo ba natatandaan? Sabi niya, nabangga ng malaking truck yung mga tambak ng hollow blocks at muntik nang bumagsak sa'yo. Correction muntik. Pero ang alam natin, siya nasa tabi ng hollow blocks at babagsak sa kanya. Sabi niya, nabagsakan ka ng hollow blocks muntik ka ng madisgrasya. Sabi niya, teka muna, pinagbasta niya yung katawan niya. Ako, nabagsakan ng hollow blocks. Bakit wala akong gasgas? Wala akong sugat. Wala akong pasa. Paliban sa benta ko sa ulo. Sabi niya, ano ba nangyari? Hindi ko rin alam. Pero ayon sa mga nakapagkwento, bago pa raw bumagsak yung kalupunan ng hollow blocks, may babaeng lumapit at tinakpan ka. Hindi pa niya sasabi niyang buo yun. Biglang parang iba yung naging pakiramdam ni Wilson. Kumbaga sa ating mga nanay, instinct. Naramdaman na agad niya, o naisip na agad niya kung sino yun. Biglang kumabog ang dibdib niya. Sabi niya, Han, anong itsura ng babaeng tinutukoy mo? Pero bago niya tinanong, biglang nanumbalik sa utak niya o sa kanyang alaala
na bago bumagsak yung haladak sa kanya, dinig na dinig niya sa di kalayuan may sumigaw. Anak! Dinig na dinig niya yun bago siya nawalan ng malay. So sabi niya, nagtanong siya sa asawa niya, ano daw yung tsura ng babae yun? Sabi ng asawa niya, hindi ko alam kasi wala naman ako ron. Pero ang dami nagkwento sa akin. Ang tawag daw sa kanya ay babaeng halimaw. Gusto ko magulgul ni Wilson, pero hindi kasi alam ng kanyang may bahay ang totoong pagkatao niya, ang totoong nakaraan niya. Inilihim niya. Sa puso niya, gusto niya makita yung babaeng yun. Dahil sa wala namang depresya, kundi yung kanyang onting sugat sa ulo na naging dahilan kung bakit siya nagising 3 araw. Nung mag-roving yung kanyang doktor, kinausap niya ang doktor niya. Sabi niya, Dok, pwede naman po lumabas na ako. Pagamat si Wilson that time ay nahihilo. Siyempre, ulo Pipirma na lang ako. Gusto ko na pong lumabas ng hospital. Siyempre, mapera siya. Kaya niyang bayaran na. Pinayagan siya ng doktor. Pag-uwi ng bahay, hindi siya nagtagal lumabas, umalis. Pumunta siya sa lugar na kinamumuhayan niya. Kung saan siya lumaki. Sa liblit na lugar sa gitna ng kagubatan. Sa bahay ng inang halimaw. Pagdating niya sa may bakod, merong isang babae doon na nagwawalis. Nakaedara ng nanay niya. Sabi niya, magandang araw, Manang. Dito po ba nakatira si... Hindi pa siya tapos magsalita. Sabi ng babaeng kaedara ng kanyang ina, sino amang? Yung babaeng halimaw? Halika, pumasok ka. Mayroon akong ikukwento sa'yo. Doon, nagkakaroon kayo. Bakit parang at home yung babae tawagin yung lalaki, no? Opo ka, Amang. Sabi niya, alam mo ba yung kaibigan kong yan na tinatawag nilang halimaw ay isang dakilang ina. May pusong-pusila. Mapaglahan. Kaibigan ko yan Bata pa kami, kalaro ko na yan. At sabay kami lumaki sa kabataan. At dahil sa kahirapan, hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral, lumuwas kami sa ibang lugar upang mamasukan ng kasambahay. 2 kami. Natanggap naman kami at pinalad sa bahay ng mag-asawa na bagong kasal at napakabait. Bagong kasal at mayroon ng supling. Bagong panganak. So, nanilpihan daw sila roon ng kanyang kaibigan na bakula, halimaw. At isang gabi, nagpupuyat sila magkaibigan dahil kinabukasan ng day off nila. Wala silang kamalay-malay na may nagaganap na sa mansyon ng kanilang amo. Maya-maya, parang silang pinauumigan na nagkakagulo, maingay. At nang buksan nila yung bintana, narinig nilang sumisigaw mga tao sa labas, "Sunog! Sunog! Sunog! Sunog!" Nakita ng magkaibigan na nasusunog ang kwarto at bahay ng kanilang amo. Umiiyak ngayon yung bakulaw o yung halimaw. Sabi niya, yung sanggol! Kukunin ko yung sanggol! Masusunog yung sanggol! Pinipigilan siya ng kanyang kaibigan, "Wag! Sunog na ang bahay! Hindi ka makaliligtas dyan!" Hindi nagpaawa. Pumasok siya sa loob, ibinuwis niya ang kanyang buhay. At nasaksihan ang kanyang matalik na kaibigan ang paglabas ng inang bakulaw. Kip at sanggol, takip ang kanyang katawan, sunog na sunog ang kanyang mukha. Pinilit niyang takpan ng sanggol na huwag madilaan man lang ng kahit maliit na apoy. Nakita niya yung kanyang kaibigan. Talagang laktos ang mukha. At nakakatakot ng ito ay habang nag-iinom, siyempre nakaluwa yung mata, pirat yung ilong.
As in, mukha siyang halimaw. Nagugulong ni Hannah si Wilson habang nakikinig. Tumutulo ang luha niya. Siguro na ay intindihan niya na yung kwento. Sabi niya yun nung kaibigan, alam mo bang nawalan kami ng trabaho dahil namatay ang aming amo. Ang problema namin yung sanggol na yun, paano namin bubuhayin? Wala kami pera, wala kami kabuhayan. Kaya kami pumunta rito sa lugar na ito at nagbalik. Kasi ang hanap buhay lang nitong babaeng halimaw na pagpapalaki at paggusto sa buhay nilang mag-ina ay ang pangangalakal sa basura at pagtatanim ng gulay. So yun din ang hanap buhay nilang magkaibigan habang dumadaan ang araw. Ngunit sabi ng kanyang matalim na kaibigan, hindi pwede to. Hindi natin mapapalaki ng maayos at mabubuhay at maibibigay ang pangailangan ni Wilson. Kung ganito lang tayo, aalis ako. Mamamasukan ako kasambahay, dito ka. Sabay natin palakihin. So umalis yung kaibigan na masukan ng kasambahay. Wala siyang alam sa nagaganap habang lumalaki si Wilson sa piling ni Inang Halimaw. So, lumipas sa mahabang panahon, sabi niya kay Wilson, bumalik ako sa lugar na to. At nalaman ko sa aking matalik na kaibigan, iniwan na siya ng kanyang anak na minamahal. At mula nang bumalik ako rito, nasaksihan ko kung gaano niya kamahal si Wilson. Ay, hindi niya pa tinutukoy kung gaano niya kamahal ang batang yaon. Araw-araw siya lumuluwas sa bayan. Nagbabaka sakaling matanaw man lang niya ang kanyang nawawalang anak. Makita man lang niya na okay ang kanyang anak. At bago nangyari ang trahedya, sabi niya, may sinabi sa akin ang mahal mong kaibigan. Pakalanan na lang natin na siguro Gigi. Sabi ng Inang Halimaw, Gigi, kung ako man ay mamamatay at mawawala sa mundo na hindi ko na makakausap ang aking anak, sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. At kung ano man ang sakit na binigay niya sa akin, tinatawad ko siya. Yun daw ang biling sa kanya, ang kanyang kaibigan. At alam mo ba, Amang, sabi ni Gigi, nang maganap ang trahedya sa isang construction site na malapit sa eskwelahan, nakabantay siya araw-araw doon. Kasi gusto niya natatanaw yung kanyang minamahal na gusto niya kapit. Pero hindi niya kayang gawin. Hanggang dumating yung pagkakataon na sa kuna, kitang-kita niya na nalagay sa alanganin ng buhay ng kanyang anak. Kaya bago pa man nangyari yun, nang makita niya na mabangga ng truck, slow motion, una na siyang tumakbo sa anak at itinover niya ang kanyang katawan. At lahat ng halulak sa ulo niya tumama na naging dahilan para siya ay mamatay. Ngayon, sabi ni Gigi, Amang, uulitin ko, pinagkahawad ka na ng iyong ina. Gusto mo makita kanyang libingan? Hindi siya umalis dito. Inilibig ko siya sa likod bahay. Maiwan mo na kita. Nanlalambot ang tuhod ni Wilson. Pero sinikap niya makarating sa likod bahay niya. At doon gamot siya sa harap ng libingan ng kanyang inang umagulo. Humihingi ng tawad. Umiiyak. Ngunit, kahit mapuluha ng dugo ang inabas niya, hindi na yun worth. At kahit pa po magkadasugat ang tuhod niya sa pagluhod sa harap ng libingan, hindi na rin worth. Ano po ang relevance? Sabi po sa Isaiah 66:13, as a mother comforts her child, so I will comfort you. Ang Diyos Ama ibinigay ang buhay ng kanyang anak dahil sa mga minamahal niyang tayo.
tulad ng ina, kaya rin ibigay ang buhay sa kanyang anak. Ito nga itong kwentong to, hindi niya patutunay na anak. How much more kung tunay ng anak to, hindi po ba? Sabi ni Yahweh sa Isaiah 49:15, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niyang mamahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. So, ang kwentong to, nagpapatunay. It shows how much our moms loves our children. Pero pa po isang medyo kwelang kwento, pero touching din naman na tungkol naman to sa isang mag-ina sa loob ng bahay, isang 10 taong gulang na bata, at isang karaniwang nanay na nagluluto ng hapunan. Lumapit yung bata. 10 taon na, may dala siyang papel. Nay, basahin mo po. Inabot niya sa nanay niya yung sulat. Nagluluto si nanay. Pinunasan yung kamay at pinasa. Sabi doon sa sulat ng bata, Nay, sa pagtatapon ko ng basura, 2 piso. Sa pagbili ko sa tindahan, pag inuutusan mo ako, 5 piso. Sa pagwawali sa bakuran, 5 piso. Pag meron po akong mataas na marka makuha sa report card ko, 10 piso. Paglilinis ko po ng kwarto, 5 piso. Yung pag-aalaga ko po sa kapatid ko kay Bunso, 5 piso. Nay, total po, 32 pesos. Tayo po mga nanay, ako, binalo ko rito. Minsan yung anak natin para maging masipag o gawin yung mga gusto natin, dinadaan natin sa subol. Away, anak ko, na, pag may 98 ka sa card, meron ka sa akin 100. Na, pag may honor ka, meron kang 500. Ganyan po ugali natin, di ba? Sinusuhulan natin, which is mali Oo nga, it inspires. Nasa ganun ginagawa natin. Ito po yung nangyari. Yung anak naniningil sa nanay sa kanyang mga ginagawang tulong. Yung nanay, naisip niya lahat ng mga nagdaang buhay nilang mag-ina. Kung paano ito umikot sa buhay nila. Simula ng ito'y kanyang paglihing, ipagbutis, ipanganak, alagaan, hanggang lumaki. Ang ginawa ng nanay, kumuha rin ng ballpen sa likod ng papel na sulat ng kanya anak, sinulatan niya. Sabi niya, Anak, sa lahat ng gabing binabantayan kita, pinagpupuyatan, inaalagaan, at ipinagdarasal, walang bayad. Sa lahat ng paghihirap at luha na dulot mo, anak, walang bayad. Sa lahat ng gabing punong ng pangamba at sa lahat ng kakaharapin mong aalalahanin dahil sa iyo, walang bayad. Para sa laruan, pagkain, damit, at lakit, pati ang pagpupunas ko ng ilong mo, walang bayad. Total, ang kabuuan ng pagmamahal ko sa iyo, anak, walang bayad. Hindi nga po ba ang trabaho ng isang ina ay 24/7. Walang day off. Hindi pwedeng undertime, pero pwedeng overtime, walang sweldo. Walang tulugan. Nangyayari yan. Aminin natin. Kaya wala pong kapantay, wala pong sukatan ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak, katulad ng pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Ang ina ay ibinigay sa atin ng Diyos. Regalo sa atin ng Diyos ang ating ina. Kaya, sana man lang mga anak, alalahanin ninyo ang 3 bagay. Inaaruga tayo ng ating ina mula ng tayo isilang at sanggol pa lamang. Inaalala tayo at hindi tayo kayang kalimutan. Iniingatan tayo
mula nang nasa sinapupunan hanggang ngayon na matanda ka na. Sa mga oras po na ito, sana ang mga anak, magkaroon kayo ng pagkakataon, panahon, na sabihin niyo sa nanay mo na mahal niyo sila. Iparamdam ninyo sa kanila ang halaga na ibinigay sa inyo ng Diyos ang pagkakaroon niyo ng isang dakilang ina. At kung kayo man, alam niyo na nasasaktan niyo yung nanay niyo, na nagiging pasaway kayo, na hindi kayo sumusunod sa nanay niyo, na matigas ang ulo niyo, alam niyo sa sarili niyo, alam ko yan. Pakita niyo siya. Hindi mabigat ang salitang sorry. Walang kaya, libre. Pero, ang sarap sa pakiramdam ng ina na marinigan ang isang anak humingi ng sorry. Pero huwag niyo naman gawin take advantage yun. Kada mali, sorry. Porque Andy ang pasensya at pagpapatawad ng naman. Bigyan natin ng halaga habang may pagkakataon, habang may panahon na mahalin sila at pahalagahan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. To God be the glory. Sana po ay meron tayong natutunan at sana po ay ipagpasalamat natin sa Panginoon. Yung mga meron pang nanay dito, mapalad tayo, may nanay pa tayo. Yung iba walang nanay, lumaki walang magulang. So, Happy Mother's Day po sa inyong lahat muli. Pero din po sa ating mga nakasubaybay sa FB Live. Magandang umaga po.